Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Ferdinand tungkol ito sa revelasyon ni Ombudsman Remulla na nung Secretary of Justice pa siya. Itong si Saldico nakialam sa mga kontrata sa DOJ. Nako, mabuti na lang at pumalag itong si Boyeng Remulla at hindi natuloy yung pakikialam. So, dito natin makita yung gaano kagarapal itong ginagawa ni Saldico at ang kanyang amo. Imposibleng siya lang gumagawa nito. May amo siya. Salamat, dating SOJ Boyeng Remulla at tumindig kayo para sa gobyerno. Nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldico. Nakialam Saldico. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-hold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yun, komplikado yan, Lucy, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko din ito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Napapasok? What do you mean? Pinapasok Sorry for the na. terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta may... Stop muna natin ha. Wala na silang takot. Pinapasok lahat ng ahensya. O, DepEd. Diba? Una nang nagreklamo si BP Sara. Ang isang dahilan kung bakit nag-resign na si BP Sara sa DepEd. Dahil pinapakialaman na yung budget ng DepEd. Eh, hindi pumayag si BP Sara. Kaya nag-resign na lang. O, diba? Sinong pinangalanan ni BP Sara? Saldico and Martin Romualdez. Ito ngayon sa Bureau of Immigration, merong mahalagang gustong gawin ng Secretary of Justice, yung e-gates. Maganda yun. In fairness, maganda ang resulta. Yung pagpasok mo, paglabas, mga ganon, electronics na lahat. Gustong pakialaman na naman nila ni Saldico. Oh, ano pang mga pinakialaman? Classroom, DepEd, pinakialaman. AFP, yung mga barracks, military barracks and training facilities, pinakialaman. Farm to Market Road, pinakialaman. Lahat na lang ng ahensya ng gobyerno na mayroong kontrata na pwedeng pakialaman, ginagawa nila, ganyan sila kagarapal. Oh, si Saldico lang gumagawa niyan? Imposible, siya lang gumagawa. Meron siyang amo. Salamat. Pasalamat tayo dito kay dating Secretary Boyeng Remulla. Because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung dapat hands-off sila dyan. Yes. Eh, siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung basta pinakikialaman nila in a sense that ito supplier driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in terms of reference na sila lang ang papasa sa bidding. Yeah. Yun eh. sa bidding ng equipment. Oo, e-gate. Yan. Niririg nila, niluluto nila ang bidding. O, di ba ganyan ang pahayag ni Curly at Sara Diskaya? Yung bidding sa DPWH, hindi totoong bidding yun. May predetermined ko nan. Sarsuela na lang yung bidding ko. No, ay, may matalo. Kailang yung natalo, may porsyento rin siya. Ito rin. Gusto ni Saldico na manalo yung contractor na gusto nilang mag-supply ng equipments, machineries dito sa e-gates na programa sa Bureau of Immigration. Grabe. Saan nanggagaling yung tapang nila? And for this, saludo ako kay SOJ Remulla noon at hindi siya pumayag. Willing siyang mag-resign pag ipilit nila. Dapat ganun. Oh, di ba ang nangyari kay BP Sara, nag-resign siya? Oh, pag ipinilit nila dito, resign si Boyeng. Kailang takot sila
Kasi malapit si Boying kay Pangulo. Yung nilalagyan natin ng passport para why did they want that? Pera. It's just Pera. Yes. It's not so they can have more Chinese Kasi meron people silang, or whatever. meron silang kliyente siguro na, pero siguro silang kickback. Hindi ko rin tinatanong yun. Basta nakita ko, gusto nila pakialaman. Really? Okay, so you couldn't do anything as Secretary of Justice? Basta nagsawa na ako. Sabi ko, hindi na pwede sa akin to. Kasi I go to work every day. Tinataya ko buhay ko araw-araw. Sabay yun ang gagawin nyo sa akin. Hindi pwede sa akin. And so now that you're ombudsman, are you in a better place to do that? I think so. How? What can the ombudsman do that the Secretary of Justice cannot? Punish any officials, investigate them, file cases against them, prosecute them, put them in jail. The Secretary of Justice cannot do that. They can only They can only do that against private persons, except for crimes committed by police officers that are chargeable to us, that we prosecute ourselves. sabihin ng iba, paano namin malalaman na hindi mo naman tatargetin ng mga political enemies mo? I'm beyond that. Ano ito eh? I think that's too cynical. I think that's lack of... Okay, so yun. Nilaglag na niya si Saldico. Very clear. Kaya lang, ang tanong, what's next? Hanggang kay Saldico na lang ba? Kumusta naman yung... Alam naman, alam na ng lahat na meron siyang kapartner. O anong nangyayari ngayon? Parang hanggang kay Saldico lang talaga. Kaya lang, mabuti sana kung nandito si Saldico para makita natin na may makulong. Kaya lang, wala naman. Lumayas man. So, magkakaroon ba ng hustisya? To me, walang hustisya. Hanggat hindi mapapanagot, hanggat hindi ko, ako lang ito personal ko lang ito. Hanggat hindi ko makikita na maparusahan si Saldico at ang kanyang kasamahan. Kasi sabi ni Senator Cayetano, ano daw sila? Mga utak. Hindi lang nag-iisang tao, hindi lang si Saldico, may kasamahan. Pataas ng ganon. Kaya lang, makikita mo yung effort ng gobyerno ang panagutin. Malamya. Pinapabayaan lang si Saldico, ayaw nilang i-cancel ang kanyang passport. I don't know yung assets niya, parang wala rin, kaya nakakagalaw. So, kaya marami ng galit. Nanawagan si Auntie Claire na makipagtulungan na lang daw. No way, Auntie Claire. Magreklamo kami, mag-ingay kami, mag-rally kami. Hanggat hindi nyo totohanan na panagutin ang mga mastermind sa nakawan na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon.